Uy, pare. Ano iniinom mo? Losartan pare. Gamot sa high blood. Bakit? Naku naman, pare. Chemical yan eh. Bigay ng doktor mo, no? Pare, gusto mo itry yung ginawa kong drink? Meron ako dyan drink na merong 1,3,7-trimethylpurine 2,6-dione. Pare, chemical yan. Hindi talaga dapat ininom yung ganyan. Chemical nga eh. Pare, yung hawak mo. Ano? Kape, pare. Nakuha ko lang dito. Naku pare, yung sinabi ko na 1,3,7-trimethylpurine 2,6-dione, di ba chemical? Caffeine yun. Yan yung nandyan. O ba't po ininom? Di ba chemical? Pamilyar ba sa inyo ang senaryong ganito? Yung mga magsasabi na hindi dapat uminom ng gamot dahil synthetic o chemical. Nako, sa akin pamilyar na pamilyar ako. Kung kayo ay isang tao sa sakit na yan at kayo ay pinapainom ng 1,3,7-trimethylpurine 2,6-dione at ayaw ninyong inumin dahil chemical, well, para sabihin ko sa inyo, again, yan pong chemical yan ay chemical form ng caffeine. Anong sinasabi ko dito? Medyo hindi tama ang logic na porke chemical ay hindi dapat iniinom dahil halos lahat naman ng iniinom at kinakain natin ay mayroong mga chemical na nakahalo. Wala pong masamang uminom ng maintenance medications ninyo lalo na kung kayo ay naresetahan ng inyong mga doktor. Ito ay dahil inaral po namin ng higit pa sa 10 taon yan bago namin masabi sa inyo kung ano ang dapat para sa inyo. Ngayon, kung may magsasabi na naman na kaming mga doktor hindi na iniintindi ang mga natural na bagay para masaayos ang katawan ng tao at panay maintenance na lamang ibinibigay, para sabihin ko po sa inyo kung kayo po ay magpapakita sa akin sa aking klinika, hindi po tayo magsisimula sa maintenance medications. Tingnan ninyo itong figure na ito. Ito ang whole health treatment paradigm. Sa ilalim ng pyramid, naririyan po ang lifestyle. Nakapaloob dyan ang inyong mga kinakain, ang inyong mga dapat paggalaw, pagtulog, stress, relationships, at pati na rin mga bisyon ninyo. Kung kayo po ay magpupunta sa aking klinika, kayo po ay ka-counsel muna natin sa inyong mga lifestyle at kayo ay bibigyan natin ng abiso sa kinakain at paggalaw at kung ano-ano pa. Ngayon, kung makikita naman natin na kayang kontrolin ang inyong mga sakit sa pamamagitan ng mga ginagawa ninyo sa buhay at hindi na kinakailangan ng gamot, hindi natin kayo bibigyan ng gamot. Kung titingnan po ninyo ulit yung figure na ito, makikita po ninyo na mapupwersa lamang naman po kaming magbigay ng gamot kung hindi ninyo magagawa ng pamamaraan ang inyong mga lifestyle o uri ng pamumuhay. Maaaring may magsasabi dyan sa inyo na dapat kasi taba lamang po ang kainin ng tao at iwasan ng carbohydrates. Nako, sinasabi ko na po sa inyo, napakarami na pong dumaan sa ganyan na pumunta rin sa aking klinika at sinabing sila ay nagkaroon ng problema sa lifestyle dahil sa ganyan. Ang ending, balik pa rin po sila sa balanced diet at doon mas nagiging sustainable ang ginagawa nila. May gamot ba? Yung iba wala. Yung iba meron dahil kailangan nila dahil sa ginagawa nilang hindi naman dapat para sa kanila. Ang sinasabi lamang natin dito, hindi kayo dapat matakot sa maintenance medications kung bibigyan kayo dahil yan po ay tumutulong sa inyo para maisaayos at makontrol ang inyong mga disease processes at hindi makapaminsala sa inyong mga internal organs. May mga chemical din ang mga supplements na iniinom ninyo o mga binibili ninyo o bibili ninyo sa mga nagpo-forum. Marami nga dyan, napakamahal pa kung tutuusin. Kahit sabihin ninyong natural yan, kung napakamahal naman at magkakaroon din kayo ng problema in the long run, wala rin pong magiging kwenta yan. At ayun, hanggang dito na lamang po muna. Sana po meron kayong natutunan. Kung meron man, makikishare na po sa inyong mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. See you next episode. Ingat!